Ate Daria. Ate, bakit niyo ginagawa sa akin to? Naging mabuti naman ako sa inyo ah. Hindi mo alam yon? Mama mo malapit sa boss, pati ba naman ikaw? Samantalang ako na magaling naman talaga, parang hindi pinapansin. O di pinagnakawan ko sila. Kawawa nga lang si Leo kasi nahuli siya eh. Nakakadiri kang babae ka. Akala ko kung sino ka makabasag pinggan kung kumilos. Hindi ka lang pala may diferensya sa utak. Magnanakaw ka pa! Isang masayang pagbati po sa lahat, lalo na sa voice actors ng channel na ito. Kayo po ang nagbibigay buhay sa mga sulat na ipinapadala namin dito. Anumang uri ng kwento na ginagampanan nyo ay talagang nagagampanan nyo ng mahusay ang pagsasabuhay nito. Kaya maraming salamat po. Ang kwento ko po ay tungkol sa buhay namin ng nanay ko sa isang patahian kung saan pareho kaming nagtatrabaho noon. Upang lubos po ninyong maunawaan, ako po si Nessa at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ma, palagayan natin ng ilaw yung santol dyan sa tapat ng bahay. Total, malapit naman yan sa kalsada. Ang dilim po kasi sa banda ron eh. Wala, napansin ko lang. Sige kung yan ang gusto mo. Hindi ko nga naisip yan gawa nang hindi rin naman ako naglalakad sa gabi pag umuwi. Ngayon nakasama na kita, pwede na. Parang hindi pa rin ako makapaniwala sa totoo lang, Ma. Parang nung isang araw lang nakikita tayo tuwing may okasyon lang. O di kaya sa sulat lang tayo nag-uusap, diba? Tapos ngayon, magtatrabaho na ako kasama kayo. Alam niya, Ma, sobrang saya ko talaga. Mas masaya ako, anak. Kasi hindi ka nagtampo sa akin kahit halos lumaki ka nang hindi ako kasama. Tatampo rin po paminsan-minsan noon. Pero mahal ko talaga kayo eh. Idol ko talaga kayo, Ma. Labis ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng anak na sobra-sobra kong umunawa. Ha? Ano yun, Ma? Ma, tingnan niyo yung santol. Doon galing. May tumalon doon. Tingnan niyo may gumagalaw doon sa isang parte. Pero yung ibang mga daon hindi naman. Ano yun, Ma? Ano yun? Tingnan niyo. Ay, nako. Buksan mo yung gate. Bilisan mo, anak. Dumiretso ka na rin sa loob ng bahay. Ako nang balang maglagay ng kandado sa pinto. Opo, Ma. Diyos ko, ano kaya yun? Hindi kaya aswang yun, Ma? Dumiretso ka na sa loob, Nessa. Maglakad ng pinto, ha? Inilang hakbang ko lang ang gate noon at mabilis kong sinuksok ang susi sa kandado. Medyo nanginginig pa ako nang mabuksan ko rin sa wakas. Patakbo na rin akong pumunta sa pangunahing pinto ng bahay para buksan yon. Pumasok na ako at dali-daling nag-lock mula sa bintana. Sinilip ko pa si Mama sa labas. Nagmumura siya na ipinagtaka ko. Pagpasok niya, inusisa ko kagad siya. O ano, Ma? Ano yun? Di kaya may aswang sa probinsya na to. Nagmura kasi kayo eh. Kasi di ba pag hindi raw kayo takot sa kanila, alis daw yung mga yun. Anong aswang naman ang pinagsasabi mo riyan? Ay nako, baka yung unggoy nila konsihala yun. Nung wala ka pa rito, minsan nang nakawala sa kulungan ng isa sa mga yun. Ay, namirwisyo nga ng mga tanim at minsan nandamba pa ng mga tao. Diyos ko, grabe naman po. Kinabahan ako dun eh. Dapat mahuli po yung ganun kasi paano na lang kung may sakit sa puso yung madamba niya, no di kawawa naman. Tsaka yung mga halaman pag nasira, ang hirap-hirap pa namang pagandahin at diligan yan. Ay, naku, ilang beses na nga yan silang pinatawag sa barangay. Pero parang baliwala naman sa kanila. Palibhasa, nasa pwesto. Namihasa ng husto.
O nga pala, hindi na ako maghahapunan ha. Naparami yung kain ko ng pansit na dala ni Bianca sa opisina kanina. Ay, sige ma, pahinga na kayo at ako na humbala sa sarili ko. Medyo hindi maganda ang tulog ko dahil sa unggoy sa santol ng gabing yun. Maga pa rin naman akong nagising at sabay pa rin kaming pumasok ni mama ng sumunod na araw. Excuse me. Ikaw yung bagong trainee bilang cutter, hindi ba? Ako nga pala si Daria, ang bagong master cutter. Ikaw, anong pangalan mo? O kumusta ho? Kayo pala yung sinasabi ni mama na papalit sa kanya. Ako po si Nessa. Natuwa ako makilala kayo, Ate Daria. Galingan natin pareho, ha? Alam mo, marami akong bagong teknik sa pagtatabas. Natutunan ko siya nung nasa ibang bansa pa ako. Sige ho, gusto ko yan ate. Basta ho sana maging pasensyosa po sana kayo sa akin ha. Kasi medyo bago lang. Wag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. At saka, anak ka ni Perla, di ba? Si Perla the Great. Kaya tiwala ako magaling ka rin katulad ni Ma'am. Kaya tara na doon sa pwesto natin. Masyado kaming naging abala ng araw na yon. Magpapasokan na kasi kaya marami ang tinatahing mga uniforme sa paaralan. Magkatulong kami ni Ate Daria sa lahat ng mga gawain sa mesa namin. Sa loob ng 1 linggong pagtatrabaho ko sa tahian kasama si Ate Daria, mas dumami ang natutunan ko. Magaling ka na palang magtabas eh. Palit naman tayo ha. Ikaw ang magsusukat at guguhit sa tela, tapos ako naman ang magugupit. Ayos ba yun sa'yo? 1 linggo ulit na ganun yung sistema natin. Ano? Sige ho ate. Maraming salamat sa pagkasyaga niyo sa akin ha. Ang sabihin mo, magaling ka na talaga. Itong batang ito, nagkukunwari pa. Mas magaling ho kayo ate. Saka yung mga natututunan mo na itinuro niyo sa akin, mas marami rin ho kaysa sa mga alam ko na Nako, ikaw ba naman na magkaroon ng among prinsesa? Ewan ko lang talaga kung hindi ka matuto. Sabi pa nga niya sa akin lagi, you, Daria, brings out the best on you, on this, on that. Ang galing naman. Ay, pala ka! Si Raul, kayo pala. May nagtatrabaho rito eh. Mukhang napaparami ang daldala natin kaysa sa pagtatrabaho Dinig na dinig ko kayo, malayo pa lang. Pasensya na sir, napasarap ng kaunti. Hindi maganda yung ganyan Alalahanin nyo, nakatutok ang mga mata ko sa inyong dalawa, lalo na sa'yo Daria. Ingat-ingat din Naglakad na rin si Sir palayo pagkatapos nun. Nagkatinginan kaming dalawa ni Ate Daria at pigil ang pagtawa. Ba't ganun yun siya, no? Ano kayang kasalanan naman natin? Ay, naku ate, huwag niyo nalang pansinin si Sir. Alam niyo na baka na regla. Naku, wag niya talaga akong mapadaanan ng kabadtripan niya. Wala akong oras sa mga ganyan. Alam mo, hindi ako katulad ng iba dyan na buong araw na lang nagdadaldalan. Ayan, tuloy, ilang piraso lang ang nabubuong damit kada araw. Pansinin mo yan si Mila. Saka si Wilsie. Nako, yung mga yan, kahit tanghalian, hindi yan natitigil sa pakikipagdaldalan. Ayan mo, si Nora rin. Buti pa nga yung lalaking taga-Botones. Si ano ba yun? Si Leo? Ay, masipag. Tahimik lang habang nagtatrabaho. Napangisi ako na may halong ngiwi kay Ate Daria sa sinabi niya. Nilaglag na kasi niya lahat ng pangalan na pwede niyang malaglag. Sa tingin ko naman hindi na tama yun kaya tumahimik na ako. Simula ng araw na yon, parang lagi nilang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Sir Raul at Ate Daria. Para na ako natatakot minsan dahil nagtataas talaga ng boses si Sir. Hindi ko naman sila masaway pareho. Nasa kalagitnaan na kami ng pagtatabas nang bigla na lang sumigaw
si Ate Mila at sinundan ng mahinang pagputok. Bakit hindi mo kagad pinindot ang switch sa makina, Mila? Leo! Patay mo muna yung main switch! Diyos ko, Ate Daria. Ano yung pumutok na yun? Malamang yung fuse ng makina ni Mila. May baka na short circuit kaya nasira. Grabe naman kumataranta si Sir Raul, Nessa. Tingnan mo yung itsura niya. Parang mandadamba na. Hindi kaya may lahi silang halimaw? Hindi naman siguro, ate. Galit lang siya kaya salubong yung mga kilay niya pero hindi naman. Gwapo nga siya eh. Diba? Tingnan mo. Ay, wala akong tiwala sa hilat siya ng kanyang pagmumukha. Parang hindi na marunong umiti. May pinaglihi yata sa kamyas. Ako naman ang naasima sa sinabi mo, te. Naglabay tuloy ako. Paborito ko pa naman ang binurong kamyas, te. Nabitawan ko tuloy ang gunting ng di sinasadya. Pinulot ko yun. Pero nahulog ko ulit. May nagsalita kasi na hindi ko inasahan sa likod ko. Oh, naku, Nessa. Pupuro lang gunting kapag binabagsak mo. Bagong bili pa naman yan. Nawawala na rin ng ibang mga gunting kaya ingat-ingatan nyo yung mga ginagamit ninyo. Sir Raul, pasensya na ho. Hindi ko sinasadya. Pero, di bali ho, tinuruan naman ako ni mama kung paano mag-asa ng gunting eh. Kaya pag pumurol, itong bago ihahasain ko na lang po, sir. Kung gano'n, dali mo na rin sa bahay ninyo yung iba pang mga gunting na mapurol dito. Nang sa gayon, maahasa mo. Oh, sino yung may mapurol na gunting dyan at gusto magpahasa? Nandito si Nessa. Sir, yung ginagamit ko lang po yung hahasain ko. Hindi yung para sa lahat. Kayo talaga. Grabe naman po kayo niyan. Tumawa si Sir Dal sa sagot ko. Unang beses na nangyari yon at lahat kami ay nagulat. Maliban na lang kay Ate Daria na matalim ang tingin kay Sir nang tumalikod dito. Nanginitian ko siya ay inirapan din niya ako na labis kong ipinagtaka. Nagkataon din na may overtime kami noon. Kapansin-pansin naman ang pananahimik niya. Kaya kahit gusto ko siyang yayain na lumabas muna para magpahangin bago ang hapunan, hindi ko na lang ginawa. Oh, Nessa. Mag-isa kaya ata dyan. Asan yung mga kaibigan mo? Medyo wala lang sa condition, sir. Alam niyo na po, pag babae. Pero kahit lalaki, pabago-bago rin ang mood eh. Di ba, sir? Kagaya niyo. Ako naman, pag marami lang iniisip, doon lang ako nawawala sa modo. Lalo na pag may problema dito sa tahian. Hindi nyo lang alam pero... Si Ate Daria, yun na! Sir, nandun po yata siya sa kusina sa likod. Sandali lang, titignan ko. Pekto, samahan mo nga ako. Oh, sige po, sir. Nasama na rin ako sa inyo, sir. Mabibilis ang mga hakbang na pumunta kami sa likod ng patahian kung saan naroroon ang kusina at kainan na rin. Bumungad sa amin si Ate Daria na umiiyak at nakayuko sa mesa. Daria, anong nangyari? May malaking ibon ako nakita sa labas kanina, sir. Pulang-pula yung mata niya tapos sobrang itim ng balahibo. Parang hindi siya ordinaryong ibon kasi yung laki niya parang sa tao na. Pekto, tingnan mo nga sa labas kung ano meron dyan. Pero sigurado ka ba talaga sa nakita mo, Daria? Baka mamaya gumagawa ka lang ng kwento para mapansin ka at kaawaan ko, ha? Grabe naman kayo, Sir Raul. Ano naman makukuha ko sa pagsisinungaling? Kahit tanungin niyo pa si Manang dyan, nasa harap siya ng lutuan nun. Wala naman ako nakita, sir. Umabot ako dun sa sagingan sa labas ng bakuran pero wala talaga eh. Paano ba yan, Daria? Wala naman daw nakita eh. Anong gagawin natin? Sige na, maghapunan na kayo. Baka mamaya gutom lang yan eh. Grabe naman kayo, sir. Para namang ginutom ako ng matagal kaya na malikmata ako. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Pekto, sabihan mo nga sila sa loob na kumain na ng mabilis. Agahan nyo na lang umuwi mamaya. Oh, sige sir.
Kalahating oras ang ibinawa sa oras namin noon. Mag-isa akong umuwi dahil hindi naman nag-o-overtime si Mama. Hindi ko mapigil ang balikan sa isip ko ang sinabing nakita ni Ate Daria noon. Tanaw ko na ang mayabong na puno ng santol ilang saglit pa at imbis na unggoy ang maisip ko na nasa isa sa mga sanga nun, kaya gumalaw na naman ang ilang mga dahon. Ang ibon ang nasa isip ko, lalo pa nang may nagliparang mga paniki mula sa kahoy pero may mas malakas pang pagaspas akong narinig. Takbo ko yun sa bahay. Mabuti na lang nakabukas ang gate. Ma! Nandito na ako. Ha? Wala yata si Mama. Sandali, nakabukas pala yung gate pagpasok ko. Saan kaya nagpunta yun? Nakatiwangwang na naman yung pintuan Ma? Oh anak, nandito ka na pala. Naglakad-takbo ako ng kaunti sa labas at para akong mananamblay sa puro opisina na trabaho Ma, akala ko nasaan na kayo pumunta Nakatiwangwang yung mga pintuan pati yung gate natin pagdating ko. Ay, pasensya na. Ay, mabilis lang naman ako. Hindi lang tayo nagkasalubong kasi nasa papasok na kalsada ako pumunta. Dapat pala sa palabas para nasa lubong kita. Hindi bali sa susunod na lang, anak. Ayos lang Ma. Pero alam niyo ba may kukwento ko Ma? Isinalaysay ko kay Mama ang mga pangyayari ng araw na yon. Lalo na nang makita ni Ate Daria yung isang ibon. Hindi rin kasi ako mapakali. Pag naiisip ko kasi nakikita ko ang hayop sa santol. Pero si Mama, parang katulad din ni Sir Raul na hindi naniwala dahil wala namang nakita. Baka naman na malikmata lang si Daria, anak. Ano namang ibong kasi ang pwedeng maging kasing laki ng tao, di ba? Mama, paano kung aswang nakita ni Ate Daria? Ay, Diyos mio. Hindi naman siguro, anak. Ano naman ang gagawin ng aswang doon? Mag-aaral manahe? Mama naman nakakatakot kaya yung mga aswang. Ano naman panlaban ng mga ordinaryong taong katulad natin sa ganun? Kung wala ka namang ginagawang masama sa kanila, hindi ka rin naman nila gagalawin. Sigurado ba kayo, Ma? Paano niyo naman nasabi yun? Nakakita na ba kayo ng aswang? O may kakilala ba kayo? Ay, naku, ikaw talagang bata ka. Pinapatawa mo ako sa mga tanong mo. Ma, seryoso kasi ako. Kaya sige na sabihin niyo na sa akin kung nakakita na kayo. Tapos ano bang dapat gawin kung may aswang tapos kakilala ko? Ay, naku, ewan ko sa'yo, bata ka. Magbihis ka na ron at matulog na. May pasok pa tayo bukas. Naisip ko nga, Ma, kung yung mga aswang, paano pag hindi sila aswang? Naglalagay kaya sila ng asin at bawang sa pagkain nila o takot pa rin sila kahit tao yung anyo nila? Mauna na nga ako matutulog sa iyong bata ka. Ang likot ng isip mo, iha. Damit naman ni Mama sa impormasyon. Uguluhan lang naman po kasi ako Pero sige na nga, matutulog na nga rin ako. Ay, naku, payakap nga muna sa anak ko. Nagtatampo yata sa Mama dahil walang makuhang impormasyon tungkol sa aswang. Ingos na lang ang isinagot ko kay Mama pero nagpayakap pa rin ako sa kanya. Nalukot lang ng bahagya ang ilong ko nang maamoy ko sa buhok niya ang piniritong ulam namin sa tahian. Inisip ko na nagluto siya ng ulam sa bahay. Kaya sa susunod na bakante ako, ipagluluto ko rin siya. Sunod-sunod ang overtime sa patahian ng mga sumunod na linggo. Para hindi na naulit ang takutan sa kainan, pinaayos yun at nilagyan ng dagdag na ilaw sa labas. Kapag kumakain sa loob ay hindi nakita sa labas. Nang araw na yon, pinatawag ako ni Sir Augusto. Wala akong ideya kung bakit kaya nagtaka ko. Iya, kumusta na ba na trabaho mo? Hindi ka ba nahihirapan? Maayos naman ang trato sa'yo ng anak ko. Wala naman akong problema pareho sa trabaho at kay Sir Raul, sir. Bakit niyo naman yun naitanong?
Sa mga katrabaho mo, ayos lang din ba? Si Daria, hindi ka naman ba pinapahirapan? Naku, hindi sir. Marami nga ho siyang naituro sa akin eh. Magaling po talaga siya sir. Mabuti naman kung ganon. Hindi ka naman ba nakakaranas ng mga katatakutan dito sa tahiyan, ano? Katatakutan po. Katulad nung nakitang parang taong ibon ni Ate Daria. Hindi naman po sir gusto, pero sa totoo lang ho, dun sa Santol, sa tapat ng bahay namin, may parang ganon din ho akong karanasan. Kaso sabi ni Mama, unggoy lang daw yun. Unggoy lang pero natatakot ka. Aba, mukhang hindi mo yata naman ang pagiging matapang at palaban ng nanay mo. Mukhang ganon na nga ho sir. Pero sinusubukan ko naman nung wag bastang matakot. Kaya sa sweldo sa katapusan, palalagyan ko ng ilaw yung ilalim ng santol para hindi na madilim sa banda ron. Maganda naman yung naiisip mo. May mas maganda nga lang na gawin para hindi naman sa aalisin ang takot mo pero mas tumibay ang loob mo, Iya. Ano ho? Pampatibay ng loob ho? Meron po bang ganun sir? Kung gusto mo ng ganon, kailangan mo ng batakdungan. Batakdungan? Ano po yun? Ang pagkakaintindi ko lang po sa batak yung parang sanay na eh. Pero yung dungan, di ko alam yun. Pasensya na ho. Ang batakdungan, Iya, ay yung pampalakas sa espiritual na aspeto ng pagkatao ng isang tao. Nang sa gayon, hindi siya basta-basta mabate o mapinsala ng mga hindi ordinaryong nilalang. Hindi ordinaryong nilalang? Katulad ng aswang, sir? Naku, alam nyo, interesado talaga ako sa mga ganun eh. Sasabihin ko na lang po kay Mama para hindi siya magulat or magtaka. Ang totoo niyan, Iya, yan talaga ang dahilan kung bakit kita pinatawag ngayon. Napag-usapan na namin ang mama mo ang tungkol sa batakdungan na gagawin sa'yo. Nabanggit kasi niya na parang hindi ka yata sanay sa kababalagan. Nangulit ka pa raw tungkol sa aswang. Si Mama ho talaga. Kaso, totoo naman po ng lahat ng yan, sir eh. Kaya lang, si Mama parang di naman naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Hindi naman siguro sa hindi siya naniniwala. Baka lang kasi alam mo na, pag nagkakaedad na, ayaw na makigulo. Sa bagay po. Nagkakaedad na rin ho kasi si Mama. Kung ganun sa Biyernes, total naman wala kang pasok dito sa tahiyan dahil holiday nun eh. Isagawa natin yung batakdungan mo, ha? Saan po yung sinasagawa, sir? Tsaka, sino po yung gagawa nun at paano po yung gagawin? Sa bahay niyo, pwede yun. May kakilala akong albularyo na gagawa nun, Iya. Malalaman mo rin kung paano yun gagawin kapag nandyan na siya. Hindi naman siguro yun nakakatakot or masakit sir? Kung talagang bata ka, kailangan mo sadyang mabata ka ng duungan. Sa lalim ng iniisip mo pero takot ka naman pala. Noon ko palang nakausap ng matagal si Sir Augusto, kaya hindi ko akalaing kuwela pala siyang klase ng tao. Natuwa rin ako sa ipinakita niyang pag-aalala kaya kahit sa trabaho ay nakangiti ako. Inaayos ko ang zipper ng damit na pinarepair ng kaibigan niya nang hilain ako ni Ate Daria sa sulok. Pinatawag din kasi siya noon kasunod ako. Grabe, Nessa. Ano nangyayari dito sa tahian? Alam mo bang inalok ako ni Sir Augusto ng batakdungan? Kasi nga nakakita kayo ng ibon na kasing laki ng tao. Diba, para naman sa atin yung batakdungan na sinasabi niya, kaya pumayag ako. Kalokohan. Walang magagawa yung batakdungan doon. Ang mas mabuting gawin, hanapin ang ibon na yon at patayin. Amayaswang pala yun at biktimahin pa tayo rito sa trabaho. Paano naman mahanap yun? Kayo lang mo kasi nakakita, ate. Baka mamaya, kayo lang yung punterian yun. Ano bang panlaban nyo kung sakali? Basta hindi ako pumayag sa batakdungan na yun, ano? Baka kung ano pang gawin ng albularyo sa akin, makatikim pa siya ng sampal. Si ate naman? Kung hindi kayo naniniwala at ayaw nyo, nasa iyo rin naman yun, ate. Ako kasi pumayag ako eh. Kasi naniniwala ako sa mga ganun eh.
Habang pauwi ng hapong yun, ikinuwento ko kay mama ang balak ni Sir Augusto. Kahit sa tingin ko, may alam siya tungkol doon, gusto ko pa rin na ako ang magsasabi sa kanya. Wala kasi akong masyadong alam sa mga ginagawa ng albularyo noon dahil wala yun sa lugar na kinalakihan ko. Mabuti naman at pumayag ka, anak. Makakatulong yon para tumibay ang panlaban mo sa mga kakaibang nilalang. Pero pasensya ka na kung wala ko sa araw na yan, anak, ha? Bakit naman, ma? Pasensya na, anak. May seminar kami ng si Raul mo sa Sabado. Biyernes ng gabi, dapat nandun na kami. Kaya maaga kami nga alis. Linggo naman ang tanghali, nandito naman ako noon. Naku, sayang naman wala kayo, ma. Kasi po, hindi ko naman alam kung anong nangyayari sa Batakdungan na yan eh. Pag nandyan kayo, baka mas buo yung loob ko. Alam niyo ba, si Ate Daria sinabihan din ni Sir Augusto na magpabatakdungan, pero ayaw naman niya. Hindi pumayag si Daria? Bakit naman daw? Maganda nga yun sa kanya kasi siya mismo yung may karanasan ng makakita ng kakaibang nilalang. Hindi ko kasi siya daw naniniwala. Kahit pinakitaan na siya pero ako gusto ko yun. Siyempre ayoko naman na lagi ako natatakot pag umuwi ako tuwing may overtime, no? Ang lapit kaya ng bahay natin, tapos tatakbo-takbo ko pag malapit na sa santol. Ay, nako. Kung sana ako nagpalaki sa'yo kahit hindi man sa lugar na to, baka hindi ka ganyan na matatakutin. Ayos lang naman sa akin, ma. Baka kung magkasama tayo, nahirapan naman kayo ng husto. Baka hindi pa tayo naging malapit sa isa't isa. Kasi nga, palagi kayong di magkandaw-gaga sa pag-aasikaso sa akin, tapos magtatrabaho pa kayo. Ayaw nga pala, ma. Kanino ba tong santol na to kasi? Baka naman pwedeng paputol na lang natin para hindi na nakakatakot sa banda rito? Ay, yang puno na naman ang nakita mo. Nasa ibang bansa ang may-ari ng lupa na yan, kaya malabong makausap natin. At saka magpabatakdungan ka na, kaya tsak pagkatapos nun hindi mo nakatatakutan ng santol na yan sa gabi. Puro tungkol sa batakdungan at iba pang ritual na ginagawa ng albularyo ang napag-usapan namin ni Mama. Kahit tapos na kami sa hapunan ng gabing yon. Pinanatag naman niya ang loob ko para sa Biyernes at sinabi niyang kilala niya ang albularyong si Berto na magbabatakdungan sa akin. Sumapit ang araw ng Biyernes bago umalis si Mama. Ibinilin niya na 3:00 daw darating sila Sir Augusto at yung albularyo. Lagpas tanghali noon ay inantay ko na sila. Ingay ng manok agad ang napansin ko nang dumating sila. Para saan ho yung manok? Magtitinolaw ba tayo? Loka-loka ka talaga, bata ka. Mabuti pa, manood ka na lang sa mga gagawin ni Berto. Akin ang kamay mo, ne. Kilala niyo ako, Manong? Nenay po kasi talaga yung palayo ko eh. Kilala ko ang mama mo. Binata pa lang ako nasa patahian na siya ni Tio Augusto. Akala ko rin may babaeng anak siya pero hindi niya pala nakakasama. Ilang taon ka na ba? 24 na ho ako, Manong. Kayo ba? Ilang taon na po kayo? Parang bata niyo pa po kasi para maging albularyo eh. Naku, Nessa, lumaki sa pamilya ng mga babaylan at albularyo yang si Berto. Abay, sinubukan nga niya na tumakas sa kapalaran niya pero sa huli, bumalik rin. Kaya huwag ka na magduda sa kakayahan niya. Ako mismo, subok na yung pagiging albularyo niya. Ay naku, wag mo nang pansinin ang kabataan ko, nene. Pero matanda na rin ang 44, hindi ba? Ano sa palagay mo? Naku, ang bata pa po nun, Manong. Pero sa bagay, maraming ang mga doktor na bata pa eh. Sisimulan ko ng ritual. Hindi ka naman ganun kahina. Bago ka lang sa mga natuklasan mo kaya madali ka matakot. Kahit ngayon sa batakdungan mo kabado ka. Tignan mo, lapig na kamay mo na Ang totoo ho niyan, dinadaan ko lang ho talaga sa biro yung kaba ko eh. Natural lang naman nakabahan sa maraming bagay, lalo na sa kababalaghan. Pero kailangan mo ring masanay at maging handa para lang din naman kasi ang buhay.
Lulatay ka ng mga pangyayari kung kailan hindi mo inaasahan. Opo, natandaan ko po yung sinabi niya, Manong. Isinagawa na niya ang ritual. Ilang saglit pa, isang puting manok ang ginilitan niya at pinatulo ang dugo sa lagayan na may lamang uling na nagbabaga. Pinapatak niya ang dugo doon nung una. Sunod ay isinahod niya ng kaunti ang daliri. Habang nagsasalita ng orasyon, na sa huli ay nalaman kong Latin. Pinahiran niya ang magkabilang sentido ko ng dugo. Pumalibot siya sa akin at pinausukan ako ng kamangyan daw na ipinatak niya sa nagbabagang uling. Kabado pa rin ako nun. Medyo pinagpapawisan pa nga at para ring nilamig. Pero naniwala ako sa pamagitan yon, mas magiging matapang na akong harapin ang kababalaghang matutuklasan ko. Pumasok na ulit ako kinabukasan na parang wala lang. Oh, nagpabatakdungan ka na ba? Ang sabi ng tiyahin ko, pinapahiran ka raw ng dugo ng manok niya sa sintido, tama ba? Ote, ganun na nga yung ginawa ni Manong Berto sa akin kahapon. Oh, anong naramdaman mo pagkatapos? Tapos ngayon, baka mamaya makakita ka na ng mga kakaiba niyan. Kasi ang sabi pa ni Tia, nabubuksan daw ng batakdungan ng third eye mo. Third eye? Diba yun naman yung nakakita ka ng mga multo, mga espiritu? Oh, ganun na nga yun. Diba yung batakdungan para sa espiritual na kalakasan din yan? Oh, ala ka, Nessa. Baka mamaya imbis na mawala ang takot mo, kada kibot mo niyan, ikabado ka pa rin. Daria naman wala namang ganyanan. Tinawanan ako ng gusto ni Ate Daria nun. Balik kami sa pagtatabas ng matanto kong papaubos na ang tela namin. Wala akong makitang pwedeng utusan dahil hindi lahat bumalik ng Sabadong yon. Kaya nagkusa na lang akong pumunta sa bodega. Ano, lalaman ka ba? Hindi ka pumasok ng Sabado pero nandito ka kagabi pa? Anong balak mo? Magnakawan kami! Sagot! Diyos ko! Si Leo ba yan? Sige, lumaban ka. Ibabaon ko tong gunting sa leg mo. Diyos ko, pati naman Sarangol, wag niyo ang gawin yan! Nessa? Ano ginagawa mo dito? Kukuha ko sana kasi ako ng tela, sir. Yung peach 12 po sana kasi naubos na ho doon sa mesa namin Sige na, pumasok ka na. Ikaw na munang bahala dyan. At kailangan maturuan ng leksyon ng taong to. Ang lakas ng loob magnakaw. Naku sir, kung totoong nagnakaw po si Leo, hindi po rason para patayin niyo agad siya. Hindi ko naman siya papatayin. Nanggigil lang ako sa kanya kaya inambahan ko ng gunti. Kagabi pa pala nandito yan Nahuli namin ni Pekto pero ayaw umamin na magnanakaw siya. Baka nga po hindi siya nagnakaw sir Baka wala lang matulugan o baka ayaw lang niyang umuwi. Ang gulo nga rin kausap Ay nako, nakakaubos tuloy ng pasensya. Kulang pa naman ako sa tulog. Ako po sir, naguguluhan din. Bakit ba nandito kayo? Di ba may seminar kayo ni Mama? Nakauwi na ba kayo agad kung ganun? Hindi ako umattend. Pinatid ko lang si Tita Perla kahapon tapos umuwi na ako kaagad. Hindi kasi ako mapakali na walang pasok kahapon Tapos epekto lang nandito. Kita mo, nalusutan siya ng isang tao. Mag-isa lang pala si Mama dun kung ganun, sir? Sana naisip ko na lang sumama para may kasama siya pag-uwi. Pasensya na. Nang maisipan namin yan, nandun na kami sa venue Sayang rin ho. Pero tapos na po Pero yung pagnanakaw ni Leo, sir, seryoso yan. Kausapin niyo na lang po ng maayos si Leo, baka sakaling umamin. Kung hindi pa rin, paimbestigahan niyo ho. Huwag naman hong ganyan. Sa Lunes, mag-meeting tayo para pag-usapan tong nangyayari sa tahiyan. Ang dami ring nawawalang mga gamit. Ultimo gunting Ano ba naman yan? Nga pala, huwag mo sabihin kay Daria at kung kanino man yung mga nangyayari dito Hanggat wala pang linaw to, ililihim muna natin. Maasahan ba kita, Nessa? Opo sir. Wala akong pagsasabihan.
Kukuha na ako ng tela. Nang araw na yon, kabado man na may lihim akong tinatago, pinilit kong umaktong walang natuklasan. Kahit akala ko pa nung una ay totoong nakakabukas ng third eye ang batakdungan dahil namamalikmata ako sa presensya ni Sir Raul. Umakto akong kalmado. Nakumbinsi ko naman si Ate Daria. Sumapit ang linggo, pahapon na nang dumating si Mama. Grabe, Mami, magnanakaw pala sa tahian. Hindi lang namin alam. Kayo ba may ideya na kayo ron? Oo anak, may ideya na ako pero hindi ko naman yun pwedeng basta-basta na lang ikwento sa'yo kaya pasensya na ha. Anong pasensya ho? Ito naman si Mama. Siyempre alam ko po na may mga bagay sa opisina na hindi nyo pwedeng sabihin sa akin ng basta-basta. Buti kung sa ating dalawa lang po yun. Salamat naman at naiintindihan mo anak. O siya magpapahinga na ako at may pasok na naman bukas. Hayaan nyo, maipunin ko po yung sweldo ko at gagalingan ko talaga sa trabaho para sa susunod, kahit di na kayo pumasok, ayos lang. Dito na lang kayo sa bahay, patanim-tanim, papasyal-pasyal. Abay hindi nga naman ako sinuwerte sa ama mo. Sinuwerte naman ako sa'yo. Kung gusto nyong sumama sa burol niya, magsabi lang kayo dito kay Bianca at siya na maglilista. Para naman mahanapan ng sasakyan at sabay-sabay tayong pumunta roon. Nakakagulat naman yung natagpuan si Leo na patay na lang sa bahay nila, no? Kawawa naman yung bata. Masipag pa naman sana. Simula sa araw na to, 3 na rin ang security natin. 2 pa rin napapasok sa araw pero 3 na sa gabi. Kung may katanungan o sasabihin kayo, pwede nyo nang ipaalam sa lahat ngayon. Oh, Nessa, ayos ka lang ba? Kanina ka pa walang kibo dyan ah. Pasensya na ate, hindi lang makapaniwala eh. Para kasing nung isang araw lang. Ay nako, ganyan talaga kapag nasa loob ang kulo. Akala mo ayos siya pero ang totoo pala ang baho ng pagkatao. Nakakainis nga rin eh. Hangang-hanga pa naman ako noon sa kanya. Yun pala, magnanakaw. Kung wala na kayong tanong ha, pwede na kayo bumalik sa pwesto ninyo. Magsimula na tayo magtrabaho. Tara nga't magbanyo muna, Nessa. Tingnan mo rin yung itsura mo sa salamin, namumutla ka. May sakit ka ba? Wala ho ate, medyo nabigla lang talaga siguro ako dun sa balita ni Sir. Sige ho, tara na sa banyo. Ay, siguro hindi ka sanay sa mga ganyang balita kaya ka nagkakaganyan. Sa bagay, sino nga naman kasing gaganda ang pakiramdam kung patayan ng balita? Kaya nga ho eh. Nasa, sandali. Ay, kaya pala sir. Sir, nakakagulat kayo. Pasensya ka na. Hindi ko alam na magugulating ka na pala ngayon eh. Naku sir, kanina pa yan siya tulala dahil sa balita. Namumutla na nga yan, o tingnan nyo. Kung masama talagang pakiramdam mo, pwede ka namang magpaalam. Hindi naman tayo abala buong linggo kaya pwede ka mag-day off mula ngayon. Naku, hindi ho sir. Kaya ko to. Pasasaan din ho, masasanay din ako. Lilipas lang to sir. Paano pala yan? Wala pang papalit sa pwesto ni Leo ngayon eh. Ikaw sanang naisip namin ni Papa na ilagay doon pansamantala. Ako ho? Sigurado ho ba kayo? Ako sir, pwede ba doon? Total, hindi pa naman po tayo busy. Saka para masanay din si Nessa na mag-isa sa tabasan, sir. Pwede rin naman para kahit papaano makapagpahinga ka muna sa pagtatabas. O ano, Nessa? Ayos ka lang bang mag-isa sa pwesto mo? Mas gusto ko na lang sa pagtatabas kesa magbotones, sir. Sige, walang problema sa ngayon.
Kung ang lahat ng mga mananahin natin marunong magtabas, maganda sana kung kada buwan mag-iiba tayo ng trabaho. Para masanay kayong lahat sa gawain sa tahian. Naku sir, wag nyo lang ho kaming gawing kargador. Nakapagbiro ka pa talaga ngayon, Daria. Huwag kang mag-alala. Hindi ka magiging kargador ng tahian kahit kailan. Nga pala, Nessa. Pasensya na kung sabi ni Pekto, ikaw raw yung nagbuhat ng rolyo ng tela nung Sabado. Tapos na yun, sir. Pinilit kong ituon ang atensyon ko sa trabaho. Sa pagkakataong yun, walang mama o ate Daria na umalalay sa akin. Kaya ko na rin naman. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit inalok ni Sir ang pwesto ni Leo sa akin na parang wala lang. Hindi ata niya naisip ang magiging reaksyon ko lalo pa at wala na yung tao. Ay, Diyos ko, sino kayong pumatay kay Leo? Talaga bang natagpuan lang siyang wala ng buhay sa kanila? Katulad ng sinabi ni Sir Raul? O baka... Ay, Nessa, ang trabaho na nga lang at tupagin mo. Kakasala ka pa sa iniisip mong yan eh. Tapos hindi naman totoo. Diba nakita mong nagbalak siya, ginawa niya talaga niya yun? Hoy Nessa, ayos ka lang ba? Kanakausap mo na yung sarili mo. Ay, Ate Daria, kayo pala. May nakalimutan ba kayo dito? Ito, sariling gunting ko. Diyos ko, ayaw kong gamitin yung gunting sa pwesto ni Leo. Baka magparamdam sa akin na mahirap na. Parang hindi pa rin ako makapaniwala, ate. Para kasi nakikita ko siya sa balintataw ko pag naalala ko siya eh. Jesus, grabe ka naman kung mag-isip. Bakit nakita mo ba siya bago pa siya pinatay? O may gusto ka sa kanya noon pa kaya hindi ka pa makapaniwala ngayon? Hindi naman sa ganon, ate. Ano kasi, nasanay na siguro akong nakikita siya kaya ganito yung nararamdaman ko. Naku, Nessa. Baka epekto na ng batakdungan yung nangyayari sa'yo. Alam mo yung hindi ka matatahimik pag may alam ka tapos uusigin ka ng konsensya mo? Yan na naman kayo, ate. Para sa aswang nga yung batakdungan at hindi naman sa mga multo. Ay nako, pareho lang na parte ng kababalaghan ng dalawang yan kaya yung espiritual na aspeto ng pagkatao natin, apektado. Ate Daria, may alam ka ba kung paano maalis yung batakdungan na yun? Ano maalis hindi na matatanggal yun. Ang gawin mo na lang maging totoo ka sa sarili mo. Kung may bumabagabag sa isip mo, sabihin mo para hindi ka na parang inuusig dyan. Sige ka, baka sumunod ka kay Leo. Kayong dalawa. Mukhang nawiwili na naman kayo ha. Pinag-iwalay ko na nga kayo pero nandito na naman kayo at nag-uusap. Bumalik na kayo sa trabaho ninyo, bilisan nyo. Dali-daling umalis si Ate Daria pagkarinig ng mataas na boses ni Sir. Ako naman itinuon ng pansin sa ginagawa ko. Akala ko noon umalis na rin siya. Sa likod ng isip ko, kakausapin ko si Mama para sabihin ang nalaman ko. Mas kampante akong siyang kausap ko tungkol doon kaysa kay Sir Raul. Tessa, ako nga pala. Sir, nandiyan pala kayo. Bakit ho? Aalis na rin ako kaya huwag kang magpalata. Pupunta ako sa bahay ninyo mamayang gabi. May kailangan tayong pag-usapan. Huwag mo na ako sundan ng tingin. Magtrabaho ka na dyan. Ha? Ano naman kaya yun? Sa bahay pa talaga pupunta. Huwag kang kabahan, Nessa. Bakit may kasalanan ka ba para magkaganyan ka? Siya yung guilty, no? Ha? Ay, magpapadaig sa takot mo, Nessa. Nang tanghalian noon sa unang pagkakataon ay pinuntahan ko si Mama sa opisina niya. Nagulat pa siya nang makita ko, pero determinado na akong sabihin ang totoo. Anak, tungkol ba sa trabaho yan? Nag-ikot si Sir Raul kanina kaya sana sinabi mo na. Alam mo kasi baka sa susunod na buwan ay siya nang mamahala rito. At ako, pwede na akong magretiro anak. Bibigyan din ako ni Sir Augusto ng malaki-laking retirement fee. Totoo ho, Ma. Mabuti naman ho kung ganon. Hindi niya na ho kailangan gumising ng maaga para pumasok. Ay, pero
Hindi ho yun yung sadya ko, May. Ay, oy, mukhang seryoso yung sadya mo, anak ka. Tungkol saan ba yan? Tungkol sa pagkamatay ni Leo at kay Sir Raul, Mama. Natatakot po kasi ako eh. Si Sir Raul kasi, malamang nasabi niya rin sa inyo na nakita ko sila ni Leo nung Sabado tapos mamayang gabi raw pupunta siya sa bahay. Para kasi may kakaiba sa kanya, natatakot ako, Mama. Ay, Diyos mio, anak. Huwag mong pag-isipan ng masama si Sir Raul. Wala yang ginagawa na ikapapahamak ng tahian at mga tauhan niya. Natatakot po kasi ako sa kanya eh. Kaya lumapit na ako sa inyo. Anak, ako nang magsasabi sa'yo. Hindi ka ipapahamak ni Sir Raul. Naiintindihan mo? Hintayin na lang natin pumunta siya sa bahay mamaya para malaman mo lahat. Malaman ang lahat? Tungkol saan naman ho yan? Shh! Sige na. Nessa, marami pa akong gagawin. Alisin mo yung takot at pagdududa sa isip mo. Walang magandang maidudulot yan. Buksan mong mga mata mo sa kung sino ang totoong nagmamalasakit, anak. Magtiwala ka rin kay Mama, ha? Pinanghawakan ko ang mga sinabi ni Mama noon dahil mas kilala niya si Sir Raul kesa sa akin. Kung iisipin nga, pinasekreto ni Sir ang nakita ko dahil may hindi pa ito nalalaman. Si Ate Daria. Nessa! Hoy! Tamahan mo nga ako sa bodega. Bilisan mo. Ate, bakit ho? Basta bilisan mo. Nakaba naman ako sa inyo, ate. Ano bang meron sa bodega? Tingnan mo na lang at malalaman mo. Naku, Nessa, hindi ko na alam pero masama ang kutob ko. Kutob ho saan? Bubuksan ko ang pinto. Tapos tingnan mo yung mga rolyo ng tela na nasa sahig, ha? Ano ba kasing meron? Hulman ng palad at kamay. Teka, dugo ba yan, ate? Anong ginagawa niyo dito sa bodega? Sir Raul, nandito pala kayo sa loob. Ano kasi si Ate Daria. Ate Daria? Ano? Daria, ano? Sir, tinuro niya yung marka na yan sa akin, oh. Baka kay Leo ho yan. O sige na, makakalis ka na. Ako nang bahala kay Daria, bumalik ka na sa trabaho mo. Sige po, sir. Sandali lang. Siguro naman naniniwala ka sa sinasabi ng mama mo, di ba? Kung kanino ka dapat magtiwala. Opo, sir. Pero huwag niyo naman po akong takutin dyan sa mga mata niyo. Namumulo kasi. Oo nga pala. Pasensya ka na, nakalimutan ko. Anak ka nga pala ni Tita Perla. Sige na. Makakaalis ka na. Halos maglakad takbo ko pabalik sa tahian noon. Natakot ako kay sir. Pero nainis ako kay Ate Daria dahil iniwan niya ako roon. Pasensya ka na, Nessa. Natakot kasi ako kay Sir nang makita ko siya. Nakita mo ba namumula yung mga mata niya? Parang nakahitit ng kung ano. Nagtatampo pa rin ako sa'yo, ate, ha. Sana kahit kinalabit mo man lang ako para pareho tayong tumakbo. Pero wala naman siyang ginawa sa'yo, di ba? Tapos na ituro mo ba yung marka sa tela? Oo, tinuro ko. Siya na raw yung bahala dun. Yung bahala siya. Well, anak naman siya ng may-ari eh. Siya naman problema dun. Ba't ba tayo nagpapa-apekto? Wala naman tayong kasalanan. Yan, natumbok mo, Nessa. Sila ang may-ari, dapat sila ang mamroblema. Kailan ba natin sa kanila pinapasweldo lang naman nila tayo? Basta sinusunod naman natin lahat ng pinapagawa nila, ayos na yun. Kaya nga po, ate. Nga pala, may natira pa pala din sa baon kong ulam, te. Adobo naman yun na maraming suka kaya hindi basta-basta mapapanis. Gusto niyo ba yun? Ay, sige, akin na para hindi na ako bibili ng ulam mamayang gabi. Sa Sabado ng gabi, baka gusto mong sumama sa bahay matulog. Ano na, banding-banding lang. Para hindi ka na magdalawang isip pa. Ibibigay ko sa'yo ang duplicate ng susi sa apartment ko. Tatali lang, kukunin ko lang. Ate naman, nakakaiyak. Bibigyan niyo talaga ako ng duplicate? Basta, sa'yo muna yan. Wala naman akong kasama sa bahay, kaya ayos lang. Pumunta ka kahit anong oras.
Pwede ko bang tumambay dun pag walang pasok? Oo naman. Anytime. May susi ka na. Nilagay ko sa bag ko ang susi. Kahit paano gumaan ang isip ko matapos naming mag-usap ni Ate Daria. Kahit sa likod nun naroroon pa rin ang panyo ni Mama. Naghintay ako na dumating si Sir Raul ng gabing yon. Si Mama naman umalis at iginiit na siya raw ang bibili ng makakain namin. Imbis na magluto pa kami. Ako naman, namapak pa ng tirang adobo sa bahay. May patatas pa yun kaya mas nawili ako. Bago pa man dumating ang mga hinihintay ko, biglang sumulpot si Ate Daria. Ako, Nessa, pasensya na ko nandito ako, ha? Nagka-problema kasi ako. Ate Daria, bakit? Anong nangyari? Anong problema? Naalala mo yung ulam na binigay mo sa akin? Kasi binigyan ko nun yung security guard sa apartment. Marami pa naman yon. Pero isinugod siya sa ospital. Nalason daw dahil sa kinain niya. Ha? Diyos ko, paano naman nangyari yun, te? Kinain pa natin yung tanghali. Tapos kayo, ba't walang nangyari sa inyo? Yun na nga, Nessa. Hindi pa ako nakakakain kaya hindi ko pa alam kung may mangyayari sa akin o hindi. Siyempre hindi ko nasusubukan, di ba? Mahirap na, ipapahama ko pa ba yung sarili ko? Yung guard magreklamo raw sa mga pulis. Ano? Ay, Diyos ko po, wag naman sanang umabot sa ganun, ate. Pero parang imposible namang mangyari yun kasi kakakain ko lang din ng natirang adobo dito, te. Ininit ko nga lang tapos pinapakoy. Ay, paano? Anong gagawin natin? Sinabi ko na bigay lang yun ng katrabaho ko. Naku, paano ba to? Ano kaya kung puntahan na lang natin yung guard, te? Nasa hospital ba siya? Kumusta yung lagay niya? Ako na lang magbabayad ng pagpapagamot niya, te. Basta huwag niya lang ako ipapapulis. Wala naman akong ginagawa dun eh. O sige, pwede natin siyang puntahan ngayon sa ospital. Talibukas pa naman siya i-discharge. O obserbahan pa raw ngayong gabi. Sige ho, ate. Magbibihis lang ako tapos hintay ko si Mama para makapagpaalam muna ako. Magpapaalam ka pa kailangan na nating bilisan. Minsan may mga pulis talaga sa ospital kapag may emergency. Baka mamaya magpa-interview si kuya ay patay na. Huwag naman sana. Sige po, magbibihis lang ako. Alis tayo agad. Bilisan mo, ha? Nataranta na ako nun dahil sa takot at labis na pag-aalala. Pero sa likod ng isip ko, nagtataka ako. Hindi ko maalalang may security guard sa lugar ni Ate Daria. Nadaanan kasi namin ni Mama yon tuwing namamasyal kami. Bago pa lang ako doon, hindi pa nagtatrabaho. Naalala ko yung lugar kasi nakita ko sa pangalan ng key holder ng duplicate ng susi ni Ate Daria. Ate tara na ho, baka makita rin natin si Mama sa daan. Ay, naghihintay na sa atin yung tricycle sa ilalim ng santol. Baka mabilis lang tayo. Kung ganun ho, subukan nating bumalik agad pagkatapos para hindi siya mag-alala. Tara na ho. Magkano upan niyo rito sa bahay, Nessa? Tahimik dito sa inyo, ha? Nagugustuhan ko. Malapit pa sa tahian. Parang mas komportabling tumira rito, ha? Rentoon ho kasi to, te. Nakuha ni Mama, parang pinagawa lang to para gawing bahay bakasyonan sana pero... Ate, ba't po nilalagay sa bulsa yung perfume sa harapan ng salamin? Ito? Hindi, tinitingnan ko lang naman. Pero pwede ko kayang mahingi to, Nessa. Papunito ko kasi yung amoy na to eh. Parang pulbo na hindi natatanggal. Kaso ate, hindi po sa akin yan, kay Mama po yan eh. Ay, ganun ba? Ito kayang pulbo na may alpombra. Ang ganda naman ito. Pwedeng ito na lang hingin ko? Ano kasi? Ang damot mo naman, Nessa. Nanghihingi ako, ayaw mong magbigay. Susi nga ng apartment ko binigay ko sa'yo. Lahat na lang talaga pabor sa'yo. Talagang nagulat ako sa inasal ni Ate Daria. Parang hindi na siya ang Daria ang nakilala ko nun. Nanlilisik ang mga mata niya at parang anumang oras ay dudumugin niya ako. Napatras tuloy ako sa sofa hanggang tuluyan ng napaupo. Sumigaw pa siya nun. Pumasok na kayo, bilis! Kunin niyo ang lahat ng pwedeng makuha niyo. Teka, Ate Daria, ano ibig sabihin nito?
Anong ibig sabihin? May pagkatanga ka talaga, Nessa, ano? Siyempre, nagnanakaw. Paano ba binabalak mo, ha? Sisigaw ka? Eh kung ibaon ko sa lihig mo tong kutsilyo ko, ha? Ate Daria, ate bakit niyo ginagawa sa akin to? Naging mabuti naman ako sa inyo ah. Kita mo talaga tong tanga na to. Pabida ka kasi. Hindi mo alam yon? Mama mo malapit sa boss. Pati ba naman ikaw? Samantalang ako na magaling naman talaga. Parang hindi pinapansin. O di pinagnakawan ko sila. Kawawa nga lang si Leo kasi nahuli siya eh. Alam niyong nahuli ni Sir si Leo noon? Siyempre naman. Sinundan kita noon. Hindi mo lang napansin kasi tanga ka. Tapos ano ngayon? Natakot ka dahil mukhang binabantayan ka ni Sir Raul, ano? Mabuti nga sa'yo. At saka bagay lang kay Leo na mahuli siya. O di sa kanya na ibuntun lahat ng ginagawa ko. Ay, nako. Oh, ano ba? Nakita niyo na ba yung mga alahas? Marami ako nakikitang suot ni Perla. Dapat makuha natin lahat yon. Hoy, ikaw, magbantay ka mabuti dyan sa labas. Abala ang mga magnanakaw sa paglalagay sa sako ng mga gamit na kinuha nila. Marami pa naman ang tigong koleksyon si Mama. Hindi marangya ang buhay namin, pero kahit papano, nakakabili si Mama ng mga kakaibang gamit na may halaga. Si Ate Daria mukhang wala na sa sarili at parang nakalimutan na tinututok niya ang kutsilyo sa leeg ko. Tumakbo talaga siya sa aparador na may salamin at kinuha ro ng mga pabango. Sinamantala ko naman yon para tumakbo sa labas. Binangga ko ang nakabantay na lalaki sa pintuan at napamura ito. Walang yaka, Nessa! Bumalik ka rito! Bilisan nyo na yan, kailangan natin makaalis! Nakalabas na ako ng gate noon at hihingi na sana ako ng tulong ng umandarang tricycle at muntik pa akong banggain. Pero bago pa man niya magawa, may bumagsak sa ibabaw ng tricycle. Maitim na tila ibon pero nakatayo na parang tao. Humarurot pala yung tricycle pagkatapos umangkas sa kanya ang nilalang. Nabangga sila sa pader, hindi kalayuan mula ron. Diyos ko! Ano nilalang yun? Hindi kaya yung parang ibon na nakita ni Ate Daria? Kailangan ko magtago, baka makita niya ako. Mama, nasaan ka na? Sana huwag ka munang bumalik para hindi ka mapahamak. Takot man ako sa bahagi ng santol noon, dun pa rin ako napilitang magkubli. Hindi pa nakakalabas si Ate Daria mula sa bahay habang kita ko ang nilalang na naglalakad patungo sa gate. Nagulat ako nang may isa pang kaparehong nilalang. Mas maliit lang ng kaunti ang dumating. Dalawa na sila, Diyos ko! Ano kasi mga nilalang huba yan? Ano na akong gagawin ko? Habang nag-iisip ako, narinig ko ang sigaw ng mga lalaki. Kasunod noon ang matinis na boses ng isang babae. Nahula ko, si Ate Daria. Aswang! Tulungan niyo ako, may aswang dito! Tumatakbo palabas ng bahay si Ate Daria noon. Pero hanggang sa labas ng gate lang siya dahil hinarang siya ng nilalang na lumilipad palabas. Nakakatiri kang babae ka. Nakala ko kung sino ka makabasag pinggan kong kumilos. Hindi ka lang pala magdiferensya sa utak. Magnanakaw ka pa. Hindi. Maawa ka sa akin. Patawarin mo ko. Nadala lang ako ng emosyon ko. Anong emosyon ang pinagsasasabi mo? Binigyan ka na nga ng pagkakataon kahit may record ka na. Pero imbis na magbago ka, lumala ka pa. Nakakaya mo ng manuhol ng tao para lang makuha ang gusto mo. At sirahin ang gusto mo sirahin. Hindi totoo yan. Sinungaling! Umangil ang aswang noon at umigkas ang kamay niya sa mukha ni Ate Daria. Natumba ang babae sa lakas marahil ng sampal. Pero kitang-kita ko mula sa kinaroroonan ko. Dahil sa ilaw sa gate, kung paano siya tumayo at gumanti. Hindi pala niya nabitawan ang kutsilyong ginamit din niya sa akin.
Yun din ang ginamit niya para makipaglaban sa nilalang. Samantala ang isang nilalang ay lumabas ng gate na may tangang dalawang magnanakaw sa magkabilang kamay. Magbanat kayo ng buto mga batuan! Ano, lalaban ba kayo? Sige, labanan niyo ako hanggat kaya ninyo! Para ako nanonood ng pelikula nun. Tumayo ang dalawang lalaki at pinaulanan ng suntok ang lalaking nilalang. Ang mas maliit naman, babae pala. Hindi rin basta-basta sumuko ang magnanakaw. Pati si Ate Daria, gumaganti sila sa bawat hampas ng pakpak at kalmot na natatanggap nila. Parang wala silang pakiramdam sa sakit. Diyos ko, kailangan makahingi ako ng tulong. Hindi pa rin bumabalik si Mama. Baka pagkatapos matalo ng mga aswang yung mga magnanakaw, kami naman ang balikan ng mga to. Tama, pupunta ako sa tahian. Hihingi ako ng tulong kay Napekto. Baka nandun si Sir Raul. Umalis ako sa pinagkukublian ko at tinakbo ang daan patungong patahian. Nessa, ano nangyari sa'yo? Hingal na hingal ka. May tinatakasan ka ba? May aswang sa bahay, Pekto. Tulungan mo ako, nakikiusap ako. Aswang? Sandali lang ko gano'n. Ibibiling ko lang yung gate kay Homer. Bilisan mo, Pekto. May magnanakaw din kasi dun eh. Oo, sandali lang. Kakargaan ko na rin yung baril ko. Diyos ko, si Mama nasaan na ba yun? Sana hindi pa siya nakakauwi. Pero na, Nessa. Susunod na si Homer sa akin. Ano kasi talaga nangyari? Hindi ka maniniwala, Pekto. Si Ate Daria, niloko niya ako. May kasama pala siya mga magnanakaw eh. Pinasok niya ako sa bahay at ninakawan kami. Ano? Hanggang sa bahay niya, nagkakalat siya? Ano nagkakalat? Pinagsasabi mo. Hindi pa ako dumarating si Sir Raul sa inyo, kaya wala ka pang alam. Ay, natawa-tawa ka pa dyan eh. Ang gulo mo kausap. Inaalala ko pa si Mama, baka madatnan niya yung... Si Mama at si Raul ba yan? Bilisan natin, Pekto! Ayun na pala siya eh. Sabi ko na nga ba, imposibleng magpahuli si Sir Raul sa mga ganap, lalo na sa'yo, Nessa. Hindi ko na pinansin si Pekto nun. Diretso akong yumakap kay Mama na nakatayo sa harap ng tricycle. Karga ang mga magnanakaw na walang malay. Kasama na si Ate Daria. Diyos ko, Mama. Ayos ka lang ba, ha? Ikaw nga ang dapat kong tanungin yan, anak. Mag-isa ka rito sa bahay nang pasukin ka ng mga walang yang magnanakaw na yan. Asa dinami-dami pa talaga nang pwedeng gumawa ng masama sa'yo. Si Daria pa talaga. Ma, hindi ako mapaniwala, pero may mas malala po ako nasaksihan, Ma. Abayan mo naman yan. Inawili ako sa bahay ni Meleng kaya hindi ako nakauwi. May mga aswang na lumaban sa mga magnanakaw, Ma. Para silang mga ibon na nakakalipad pero naglalakad na parang tao. Ano ka mo? Mga aswang? Ay, si Raul, naririnig nyo ba yon? Ibong aswang palang gumawa ng ganyan sa mga magnanakaw. Kaya pala puro kalmot at pasa. Kung aswang ang mga yun, Nessa, dapat kaya magpasalamat sa kanila. Saan ko naman po sila hanapin, Sir? Malamang dayo lang din sila dito. O baka sila rin yung nakita ni Ate Daria sa tahian. Saka yung palaging tumatambay sa santol, Sir. Kung sakaling makita mo sila ulit, handa ka bang harapin sila nang hindi natatakot? Di ba nakapagbatakdungan ka na? Mas matapang ka na ngayon. Huwag mo na ngayon, Sir. Para nga po akong lalagnatin ang hindi ko maintindihan eh. Idadaan ko na sa barangay itong mga to, Sir Raul ha, Ma'am Perla. Dapat mapablatter ang mga to at makulong para hindi na maulit. Tita Perla, ako na pong bahala sa mga to sa barangay ha. Babalik na lang ako sa Sabado ng gabi para makapag-usap sa inyo ni Nessa. Magkita na lang po ulit tayo sa tahian bukas. Sige, Sir Raul. Kasusunod na linggo na lang para nandyan ang papa mo. Salamat sa tulong, Sir. Umandar ang tricycle na minaneo ni Pekto. Sa likod nito nakapwesto si Sir Raul. Wala pa ring malay ang mga magnanakaw. Nang maalala ko ang ginawa ni Ate Daria, malayo na ang tinakbo ng sasakyan.
Tara na sa loob anak, marami-raming kailangang ayusin at ligpitin. Ay naku, lintik talagang mga magnanakaw yun, nagkalat lang. Naku mama, buti nga ho may naligpit pa tayo eh. Eh kung nadala nila lahat to, mas malala sana. Sakit nila sa ulo. Unti-unti lang nating iligpit anak. Sa ngayon kumain muna tayo. Abay nagugutom na ako ng husto sa kaba. Mama, kanina ko pa ho napapansin eh. Namumula yung mga balat niyo. Ay, pinasubukan sa akin ni Miling yung bago niyang pampaputi daw na lotion. Eh baka na-allergy ako anak. Natalingat matingnan ang itsura ko. Diyos mio! Mamula-mula pa ito kaysa hinog na kamatis. Niyakap ko si mama nun. Sinabihan ko pa siya na hindi na niya kailangan ng kung anong pampaganda. Dahil maganda na siya noon pa. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari ng gabing yon. Kapag binabalikan ko nga, muntik na pala talagang manganib ang buhay ko. Kaya hiling ko nun, kung makita ko man uli yung mga kakaibang nilalang na yon, taos puso akong magpapasalamat sa kanila. Nang mga sumunod na araw sa trabaho, Nakakapanibago na mag-isa ka lang ilang araw na, Nessa. Samahan na kita ha. ayos lang ako mag-isa, Pekto. Mas ligtas pa siguro kung ganito. Kesa naman may kasama ka nga. Lihim naman palang naiinggit sa'yo. Tapos may balak pa palang masama. Ayun talaga si Daria, no? Galing pa naman niya magtrabaho. Oo nga eh. Sobrang dami ko nga rin natutunan sa kanya sa pagtatabas. Isipin mo na lang yung mga magagandang ginawa niya. Kalimutan mo na lang yung pangit. Ganun na nga ang gagawin ko. Hindi ko pa rin nagawang itanong kay Pekto kung may alam siya kung sino talagang pumatay kay Leo. Kinailangan kong magtiis ng ilang araw pa noon bago ko nakausap si Raul. Madalang na kasi siyang dumaan sa pwesto ko. Napansin ko rin, kahit tirik ang araw, naka-jacket siya. Hanggang sa dumating na ang Sabado ng gabi. Napatunghay ako sa puno ng santol. Nalagyan na rin sa wakas ng ilaw sa ilalim. May habong pala talaga ang mga dahon niya, no? Kaya kahit maliwanag na sa ilalim, matilim pa rin sa itaas. Diyos ko! Gumagalaw na naman yung mga dahon! Ma! Mabilisan niyo, tinan niyo yung nakikita ko, Ma! Ano ba yan anak at nakatuto ka na naman sa santol? Tingnan niyo kasi, Ma, gumagalaw yung mga dahon, oh. Anak, bakit hindi mo na akong tingnan mo? Sige na, lingunin mo ang mama mo. Magandang gabi, Nessa. Makakapag-usap na rin tayo ngayon sa wakas. Ano bang nangyayari sa inyo? Sir? Mama? Bakit ganyan naman nga itsura niyo? Pinaglalaroan niyo ba ako?
Pasensya ka na kung kailangan mo kami makita ng ganito. Oras na para maging tapat kami sa iyo. Tingnan mo kami, anak. Kami ng si Raul mo, mga taong daplak. Taong daplak? Aswang ho ba yun? Oo, maaari kaming tawagin aswang. Dahil kumakain kami ng laman loob ng hayop o hilaw na kami. Pero hindi ibig sabihin na ay masama na kami. Hindi kami kumakain ng laman ng tao at hindi kami pumapatay para sumipsip ng dugo, anak. Isinumpa lang kami noon ng isang mangkukulam. Paano ho sinumpa kayo? Napatay kasi namin ang alaga niyang ibong daplak noon. Sa galit niya, pinarusahan niya kami. Magiging ibong daplak daw kami tuwing may panganib o kapag napuno kami ng galit. Kasalanan kung bakit nadamay ang mama mo sa ganito, Nessa. Dahil sa kalukuhan ko noong binata pa lang ako, pati siya nadamay sa sumpa. Pasensya na, medyo parang ewan ko, parang hindi kasi ako makapaniwala eh. Totoo ho ba lahat ng to? Parang medyo, ewan ko, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Nakaramdam ako ng panghihina nun at parang umiikot ang paligid ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko kaya napapikit ako. Hindi ko alam kung sino sa dalawa kong kausap ang sumalo sa akin. Pero habang naiisip ko ang mga kwento nila, hindi pa rin ako makapaniwala. Nawalan na ako ng malay. Pagising ko, napabalikwas ako ng bangon dahil si Manong Berto ang nabungaran ko sa loob ng silid. Sa likod niya, naroon si Sir Augusto. Sa may bandang pintuan, naroon naman sina Mama at Sir Raul. Parehong mugto ang mga mata. Patagal ko nang sinabihan ng mama mo na ipaalam sa iyo ang totoo. Total, nandito ko na at matagal na kayo magkasama. Kaya lang ayaw niya. Natatakot siya na baka magbago ang pagtingin mo sa kanya, Nessa. Kaya po kayo ang nagpabatakdungan sa akin. At kayo rin ho inasa tabi ko habang nandito si Manong Berto? Oo, iya. May mga bagay kasi na ginagawa si Berto na maaaring makaapekto sa kanila. Hindi naman po sila aswang kung kaharap, hindi ba ho? Katulad ngayon, paano sila maapektuhan? Hindi sila direkta maapektuhan dahil hindi naman sila nasaan yung aswang. Pero manghihina ang parte ng pagkatao nila. Parang yan ang pagkaing bawal sa mga aswang, katulad na rin ng asin at bawang. Sa yung tao, kaya nilang humawak at kumain nun, pero unti-unti, pinapahida ng mga yon ang resistensya nila. Parang taong may sakit lang. Kapag kumain ng bawal, lalong lalala ang kondisyon. Kaya pala parang ayaw ni Mama na nag-uusisa ako tungkol sa aswang. Si Sir Raul din, kunwari hindi naniniwala sa nakita ni Ate Daria. Mama, kayo ho ba yung nagpakita kay Ate Daria noon? Ako nga, anak. Kasi naman napansin namin noon ang pasimpleng pagnanakaw na ginagawa niya. Sir Raul, sino ba talagang pumatay kay Leo? Mami na ho kayo, mabaliw-baliw na ho ko kakaisip. Inis naman ho kasi hindi ko makalimutan yung muntik niyo na siyang saksakin ng gunting sa liig eh. Si Daria nagpapatay sa kanya. May ebidensya kami. Di ba ho nahuli niyo siya? Yung marka ng palad sa tela, di ba sa kanya yun? Oo, sa kanya nga yun. Pero pagkatapos mo makita kami sa loob ng bodega noon, umamin siya. Pinutusan pala siya ni Daria na magnakaw. Nakapuslit siya noon kasi sinalisihan nila si Pekto. Hinatid namin siya pa uwi, doon na siya kinausap ni Daria at ang mga kasamaan nila. Pinatay siya kasi kinantan niya si Daria. Sama pala talaga ni Ate Daria. Paano niya nagawa yun? Kaya pala parang ginagatungan niya ako tuwing naiinis ako sa inyo. Ako ang may kasalanan kung bakit siya nakapasok sa tahian. Kahit nakita na ni Raul ang records niya sa psychiatrist, binigyan pa rin siya ng pagkakataon. Ama, sino ba naman ang hindi? Napakatalentadong bata. Nakapagtrabaho pa sa bughaw na pamilya sa ibang bansa. Gusto ko munang mapag-isa. Pwede niyo ba akong iwan saglit? Oo naman eh. Maayos na rin ang pakiramdam mo. Wala na rin yung lamig sa katawan mo na dala ng takot at pagod na kakaisip sa mga nangyari. Narinig ko ang pagsara ng pinto. Marina kong pumikit nun.
Nagtalukbong pa ako ng kumot. Bumuntong hininga ako kasabay ng pusnga mula sa ilong. Diyos ko, kung nananaginip man ako magbaho kayo, gisingin niyo lang ho ako. Nessa, anak, dinalan kita ng paborito mong lomi. Ito, kainin mo muna para bumuti ang pakiramdam mo. Pasensya ka na sa mga nangyari, anak, ha? Salamat, ma. Pero sa labas na ho ako kakain. Kaunting oras na lang ho, babangon na rin ho ako. Nakakaya ho kay na Sir Augusto at Manong Berto kung hindi ko sila harapin na maayos eh. Pati na rin po kay Sir Raul. Kasi kahit aswang po siya, tinulungan pa rin niya ako eh. Ay, naku anak, patawarin mo si mama, ha? Hindi na ako mangangatuwiran dahil alam ko kung iniisip ko lang na napakabuti mong bata. Simulat sa pool, hindi na sana ako nag-alangang sabihin ang totoo. Kaya lang nadaig ako ng takot eh. Sige na mo ma, gabahan niyo lang ho ako tapos lalabas na rin ho ako. Narinig ko ang mga yabag ni Mama palayo at ang pagbukas at pagsara ng pinto. Bumangon na rin ako. Tinungo ko ang banyo at nagilamos. Nagpalit din ako ng damit. Nangamoy luya at usok ako. Ginamot malamang ako ni Manong Berto habang wala akong malay. Paglabas ko, natahimik silang lahat sa mesa. Grabe naman ho kayo. Ano ko bagyong Nessa na paparating kaya tahimik ang paligid? E ako nga ho yung pinakabata dito eh. Asahan mo, Inga, kapag ang matatanda nagkakasala at guilty, kahit hindi bumusalan, mananahimik yan. Naku po, Sir Augusto, hindi po lahat ganun. Dun sa lugar na kinalakhan ko, batas sa mga katulad nyo dun eh. Ibahin mo si Tio Agosto, nene. Tingnan mo nga ang mga postura niya. Kung hindi mo siya kilala, iisipin mo may-ari siya na kilalang patayan dito sa probinsya. Tama ko kayo, Manong Berto. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa inyo eh. Sa kabila ng pagiging amo nyo, Sir Augusto, kayo po nag-asikaso sa akin, pati sa mga pangailangan kong pampamilya. Nako, iya. Walang-wala ang ginagawa ko sa sakripisyong binigay ng mama mo. Hindi lang sa tahiyan, kundi sa pamilya ko rin. Kung hindi dahil sa mama mo, Nessa, baka wala rin ako ngayon eh. Kaya kahit buhay ko, isasakripisyo ko para sa kanya at sa'yo. Kasi kung hindi siya nanatili sa tabi namin, kung pinili niyang umuwi para makasama ka, ako sana yung nawala ng direksyon. Marami pa akong nalaman nun. Mga kwento tungkol sa pamilya ni Sir Raul, kung gaano ka-importante si Mama sa buhay nilang mag-ama. Kahit nung buhay pa raw si Ma'am Esmeralda, na matalik na kaibigan ni Mama, ninang ko raw pala siya. Salamat sa pagtanggap sa akin kung ano man ako ngayon, anak. Pangako lahat gagawin ko para sa iyo hanggat kaya ko. Di ba mag-retire na kayo? Totoo po ba yun? Nabiro lang. Totoo yun, anak. Kaso kung wala rin naman akong gagawin dito sa bahay, tapos wala pang master cutter sa tahian, di ba maganda na tayo ulit ang magkakasama? Siyempre, gustong-gusto ko po yun, Mama. Uwi na po kami, Tita Perla. Nessa, inaantok na si Papa eh. Gusto na nga ipaakyat sa akin yung santol kasi gusto raw kumain. Naku, sir. Kung ganun, bigyan niyo na lang po yung lupang kinakatayo ng santol. Total, palagi naman po kayo dumadapo riyan eh. Oo nga, naisip ko rin yun. Sa kasalukuyan, ako na ang master cutter ng patahian. Si Mama at Papa Augusto, kung hindi namamasyal kasama si Manong Berto, naroon din nagbubuting-ting ng mapagkakakitaan. Si Mama raw ang bodyguard ni Papa Augusto. Matalik na magkaibigan ang turingan nila. Si Raul naman, sa paglipas ng panahon, nagawa na ring manligaw sa akin. Hindi kami nadala sa love at first sight pero inamin niya muntika na raw niya akong i-hypnotize nung nahuli ko siyang sinasaktan si Leo sa bodega. Hindi kami nagkaroon ng sariling anak, pero meron kaming dalawang ampon. Napakabuting ama at asawa ni Raul.
sa kabila ng kanyang kakaibang katauhan. Nahupalhami Soledad, dito ko na ho tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagkakataong makapagbahagi ng aking storya sa inyong channel. Muli po, puso bumagalang, Nessa.